Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan na natin ngayon ang isang katotohanan na malaking sampal sa administrasyon ng gobyernong ito. Yung pinagmamalaki na bayan babangon muli o kaya yung Bangon Pilipinas, walang magugutom na Pilipino sa Bangon Pilipinas. Yam-yam mo diha, anong walang magugutom ito? Sa headlines ng Philippine Star ngayon, 46% of Pinoy families feel poor, SWS. So, every quarter, mga different polling agencies, SWS, Okta, Publicos, ano pa yung isa, sinusurvey nila yung mga Pilipino, ano ang tingin nila sa kanilang sarili. So, yung isang category is poor, borderline poor, and not poor. So, itong first quarter of 2024, March 21 to 25, yun ang period of survey. Halos 1 out of 2 families rated themselves poor. So, 46%. Yung December of 2023, yung last quarter of 2023, halos ganito rin ang result. 47% ang nag-rate sa kanilang pamilya as poor. So, matindi. Ano ang ibig sabihin nito? Umaasinso ba ang bayang Pilipinas na halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay tingin nila pobreng-pobre sila? Kung minsan pinagmamayabang ng administrasyon na ang Pilipinas daw isa sa mga fastest growing economy sa Asia. Siguro nga. No question about that. Kasi figures yan eh. Kaya lang yung economy na sinasabi nila, hindi inclusive. Ibig sabihin, para lang yan sa mga may negosyo. Kasi, o kaya may trabaho. Papaano yung walang trabaho? Papaano yung mga kawawang farmers, fishermen, laborers? Kahit anong increase ng economic growth, hindi dama ng mga nasa laylayan yung economic growth na sinasabi. Kasi very consistent, kahit yung Pulse Asia, halos ganito rin yung ganito rin ang result ng survey. Nasa halos kalahati ng Pilipino nagsasabi na pobre pa rin sila. Ganon din yung hunger. Another survey na ganyan. Binabantayan ko ito kasi tinitignan ko nga kung kumusta na. Kasi kung maganda sana kung ang mga resulta is pababa ng pababa, yung nagsasabi na hindi na sila pobre, hindi na sila masyadong nagugutom, ang ganda nun. Ngayon wala halos parehas. Walang pagbabago, does no change. Nasaan na yung pangako? Anong mga pangako noon na bayan babangon muli, magkakaroon ng trabaho, iwasan natin ang gutom, ang bigas maging 20 pesos per kilo na lang ang ang daming pangako na napapako. Okay, so may nagtanong sa akin kanina na subscriber, kumusta na ang Talaantig Tribe? Yung bang nasimulan nating programa na 10 City.
Ang latest na update ko sa inyo, mga early February, sabi ko, maganda na ang kalagayan. Hindi na sila nagugutom. Kasi, yung sayote nila, everyday nag-harvest, everyday nagbebenta doon sa Kadiwa store nila sa tabi ng highway. 5 pesos per kilo ang sayote, maraming bumibili, di may pambili sila ng bigas. Kaya tuwan-tuwa ako nung mga first week of February dahil nakakabenta na eh. Kaya lang, ito na ang problema. El Nino. 3 buwan na po na walang ulan. Hindi lang doon sa Talandig, halos buong bansa. Diba nagkakaroon na tayo ng crisis sa heat index, 46 degrees centigrade na ata sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar nasa 40 degrees na ang init dahil walang ulan. So apektado ang yung tinutulungan nating Talandig tribe, yung Tent City, yung 3 buwan na wala ng ulan, ay yung sayote nila halos hindi na rin makabunga. Kung makabunga man, maliliit, hindi na low quality na ibenta. Kaya sabi ko doon sa aking kaibigan na hirap na ang mga Talandig na tinutulungan natin. Nakakalungkot. So ang ginagawa na lang namin ngayon, dahil ito, yung sweldo natin sa YouTube, pantulong man yun, bumibili tayo ng bigas per week at nagbibigay sa kanila ng rice subsidy per week. Para lang, kahit panlugaw-lugaw lang. At kahapon, may subscriber ako sa California. Ma'am Teresa Tanyag, salamat sa iyong tulong. Nagpadala siya ng 10,000 pesos para idagdag sa ating sweldo sa YouTube, pambili ng bigas. So, madadagdagan yung rice subsidy. Ngayon, itong next Saturday, magiging 4 kilos of rice per family per week nang maibigay. Kasi, nung nag-umpisa tayong magbigay ng rice subsidy, 2 kilograms per week per family lang para may malugaw-lugaw ba. But ngayon, dahil nagpadala si Ma'am Teresa Tanyag, edi 4 kilos, di madadagdagan ang ilugaw nila. So, ayun, sigurado, gutom na naman sa Talandig Tent City dahil sa El Nino. But, pag once nga nag-ulan, hopefully mag-ulan, middle of May, yon, makakabunga ulit ang sayote nila, yan, babalik sa dati. Hindi na sila magugutom. Basta, ang katotohanan, marami ang pobre sa kababayan natin na I don't know kung makarelate itong mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno ngayon. Yung nasa Malacanang, nasa Congress, Senado, na billions of pesos ang hinahawakang pondo, na saan napupunta, may biyahe ng biyahe sa abroad, billions of pesos, pera ng taong bayan, nila para daw makahikayat ng mamumuho ng dayuhan. Wala man, hindi man nadadagdagan ang trabaho, nababawasan pa. Philippine Statistics Authority na data, early this year, January, nawalan ng 1.4 million jobs. Madadagdagan pa yan dahil yun, nag-graduate na yung mga college graduate. Kung ilang million yan, madadagdagan ang mawawalan ng trabaho kasi ang kondisyon sa ating bansa hindi po conducive for foreign o local investment dahil ang daming reketitos, yung bang red tape. Ang hirap kumuha ng business permit. Ang tagal. Pati ang German ambassador, wala na, nagreklamo na. Red tape ang nangyayari. So, we want red carpet, not red tape.
Ano yung red carpet? Yung pag may mamuhunan na, talagang pabilisin sana yung welcome na welcome, hindi na mahirapan para mamuhunan yung gustong mamuhunan. Anong nangyari? Pasikot-sikot ng gobyerno natin na grabe. So yun ang dapat asikasuhin ng gobyernong ito bago biyahe ng biyahe na wala nang puros pledges lang. Grabing mga press release ng PCO. $4 billion investment pledges ang nakuha ng Pangulong Marcos. Yaw-yaw mo diha. Wala mang nangyayari ito. Kung magdadalawang taon ng Pangulo, di nabawasan sana yung pobre. Tumataas ang pobre, tumataas ang bilang ng nagugutom. Sana makonsensya naman ang nasa palasyo.